Sa parehong oras, si Lin Xuan, pagkatapos ng ilang oras, ay sa wakas ay nakakolekta ng halos lahat ng mga demonic creatures dito. Dapat na tayong bumalik ngayon. Si Wugang ngayon ay umiiyak na. Tila nagtatampo siya. Woo! Ayaw na ako ni Father. Ganoon katagal na ako sa labas at hindi man lang siya nagpakita. Ngunit sa mas seryosong nota, gusto ko ba talagang tumakas ng mag-isa? Imposibleng babalik ako upang maglinis, kahit na mamatay ako dito. Gayunpaman, sa sandaling nagpa siya siyang tumakas, biglang lumitaw ang boses ni Ling Yunqing sa kanyang tainga. Self-seal mo ang iyong cultivation pagkatapos bumalik. Nang marinig ang boses ni Ling Yunqing, biglang umiyak si Wugang. Tapos na ang laro. Tiningnan ni Lin Xuan si Wugang na naguguluhan at nagtanong, anong mali, Wugang? Nagsisisi ako, sobrang nagsisisi ako na hindi ako pumunta upang panuurin ang labanan sa labas kanina. Nakita si Ling Yunqing na lumalaban sa tatlong immortals. Walang natutunan at nahuli pa ako. Nang makita ang kanyang masamang kalooban, tumawa si Lin Xuan. Sa tingin ko, dinala ka ni Master pabalik marahil upang panatilihin kang ligtas. Mamaya, kapag umabot ang aking cultivation, hindi mo na kailangang protektahan ako at imumungkahi ko kay Master na umuwi ka. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang namula ang pisngi ni Wugang at pagkatapos ay nagsalita siya. Sige, sa oras na maabot mo ako, baka tapos na ako. Nang makita siya ng ganoon, hindi napigilan ni Lin Xuan na ngumiti. Bagamat lagi silang nag-aaway, hindi masama ang ugali ni Old Wang. Anuman ang mangyari, huwag kang mag-alala. Magiging ayos ka lang. Ang master ko ba ay ang tipo ng taong walang awa? Tiningnan siya ni Wugang ng patagilid. Bakit hindi? Hindi mo ba nakita na binugbog niya ang tatlong immortal emperors na iyon? Sige, wala nang kalokohan. Bumalik na tayo. Sinasabi iyan, muli niyang niyakap si Lin Xuan, ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang mystical na hand seal. Sa isang iglap, isang daanan ang nabuksan. Maaari tayong bumalik sa Chua High Peak sa pamamagitan ng pagdaan sa Pillar of Light na ito. Ilang sandali pagkatapos, ang mga figure ng dalawa ay lumitaw sa harap ng maliit na mundo ni Ling Yunqing. Sa wakas, nakabalik na. Sa sandaling bumalik siya, muling sealed ni Wugang ang kanyang sariling cultivation. Naramdaman ang kanyang katawan, hindi niya napigilan ang mag-isip. Self-sealing at being sealed, kahit na isa lang ang pagkakaiba sa salita, napakalaki ng agwat sa pagitan nila. Kapag nasa ilalim ka ng bubong ng iba, kailangan mong yumuko. Hanggang sa dumating ang aking ama upang iligtas ako, mas mabuti na manatiling tapat dito. Hindi alam ang mga iniisip ni Wugang, masayang tumakbo si Lin Xuan sa loob. Master, nakabalik na kami. Nang marinig ang boses, lumingon si Ling Yunqing at ngumiti. Kumusta ang pakiramdam mo? Tumawa si Lin Xuan. Nararamdaman ng disipulo na ang Yuanyang Realm ay tulad ng isang butil ng buhangin kumpara sa ibang mga dimensyon. Bahagyang tumango si Ling Yunqing. Ang makilala iyon ay hindi masama. Bagamat hindi ka nakakakita ng malayo at malawak, hindi mo kailangang maging masyadong mapagpakumbaba tungkol sa iyong talento. Napakahusay mo pa rin. Hehe, salamat, Master. Master, sa pagkakataong ito, nagdala ako pabalik ng ilang magagandang bagay. Gusto mo bang gumawa ng ilan? Sige, sindihan mo ang apoy. Kalahating oras pagkatapos, Lin Xuan, halika dito. Sabi ko, Lin Xuan. Tumakbo si Lin Xuan, nagtatanong ng may pagdududa. Anong mali, Master? Nang makita ang sunog na karne sa kamay ni Ling Yunqing, sinabi niya nang walang magawa, mukhang hindi mahusay ang iyong guro sa pagluluto, ano? O, paano naman kung ituring ito ni Master bilang practice upang mamaya, maaari nating. Nang lumingon si Ling Yunqing upang tingnan siya ng may pagdududa, kinamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, gusto ba ni Master ng inumin? Sinabi ni Ling Yunqing na may ngiti, hindi mahusay uminom ng alak ang iyong guro at bukod pa rito, pagkatapos malasing, hindi ko makontrol ang sarili ko at nakakalimutan ko ang ginawa ko. Nagningning ang mga mata ni Lin Xuan. Ganoon pala iyon. Kung gayon, ilang tasa lang ayos lang. Kami, mga cultivators, ay nabubuhay sa isang buhay na labag sa langit. Kung alam lang namin kung paano mag-cultivate sa loob ng di mabilang na mga araw, hindi ba't masyadong mahirap iyon?
Ang pag-cultivate sa buong buhay ay hindi lang para sa pagdaragdag ng ilang daang taon ng buhay, di ba? Sumasang-ayon ka ba? Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Ling Yunqing. Pagkatapos ay bahagya siyang tumango. May katotohanan dyan. Linoko ni Lin Xuan ang kanyang master upang uminom at hindi napigilan na magkaroon ng isang matagumpay na ngiti. Awesome! Narito na ang pagkakataon. Hindi nagtagal, sa ilalim ng puno, si Lin Xuan at Ling Yunqing ay nakadaan na sa 3 round ng alak. Tiningnan ng kanyang master, ngumiti si Lin Xuan. Ngayon, ang paglalasing sa kanyang master ay hindi para samantalahin siya sa isang lasing na estado, kundi upang maingat na maghukay ng ilang iba pang bagay. Naisip ito, nagbuhos siya ng isa pang inumin at magalang na inalok ito sa kanyang master. Tinanggap ni Ling Yunqing ang tasa at pagkatapos ay ininom ito. Binigyan ni Lin Xuan siya ng thumbs up. Wow! Ang master ay mayroong mahusay na pagtitiis sa alak. Tinakpan ni Ling Yunqing ang kanyang bibig at tumawa. Nararamdaman na ng iyong guro. Isa pang inumin at magsisimula na akong kumilos ng tanga. Ang noo ni Lin Xuan ay nababalutan na ng pawis. Sinasabi niya na hindi, ngunit ang kanyang katawan ay medyo tapat. Nang makita siya ng ganoon, nagtanong si Ling Yunqing ng may pagdududa, bakit mo ako tinititigan? Kinamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo. Wala. Pagkatapos ng ilang oras, sa kanilang mga paa ay mayroon ng 4 na walang laman na wine jars. Si Lin Xuan ngayon ay nagsisimula ng maramdaman na mayroong mali. Teka sandali, mayroong mali dito. Sinabi niyang hindi siya makakainom, sinabi niyang hindi siya mahusay dito, ngunit ang jar na ito na ang ikalima. Pagkatapos lang nito, sinabi ni Ling Yunqing, bagamat hindi mahusay uminom ang iyong guro, kaya ko pa ring humawak ng ilang tasa pa. Ang noo ni Lin Xuan ay nababalutan ng pawis. Talaga. Bigla, lumapit si Ling Yunqing kay Lin Xuan, tinitigan siya at bamulong, nang makita na hindi ka gaanong uminom, ba't hindi mo kayang humawak ng alak? Bilang isang lalaki, paano siya sasabihan na hindi niya kaya? Agad na itinaas ni Lin Xuan ang wine jar sa kanyang kamay at nilagok ito. Hindi ako naniniwala. Ako, ang maalamat na maliit na puting dragon ng bar, ay hindi malalasing ng isang babae. Nang makita ang eksenang ito, nagningning ang mga mata ni Ling Yunqing, habang si Wugang sa tabi niya ay nagmura sa kanyang isip. Nakikipag-inuman sa Immortal Emperor at gusto mo siyang lasingin. Hindi ba't ito ay parang isang matandang lalaki na nagbitay sa sarili, pagod na sa buhay? Bigla, binuksan ni Ling Yunqing ang kanyang bibig. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang ginagawa ng iyong guro kapag siya ay lasing? Ang ulo ni Lin Xuan ay medyo nalilito na rin sa puntong ito, instinctively na sumasagot, oo, gusto kong makita. Nang makita siya ng ganoon, hindi napigilan ni Ling Yunqing na takpan ang kanyang bibig at tumawa. Napakalasing mo na hindi mo man lang mabuksan ang iyong mga mata. Haha, sayang ka, hindi mo na ako malalasing. Ngunit kung umiinom na tayo, paano tayo magkukulang sa pagsasayaw? Pagkatapos noon, nagsimulang lumipat si Ling Yunqing sa bukas na espasyo sa harap, nagtatanghal ng isang kahangahangang sayaw. Nang makita ang eksenang ito, hinawakan ni Wugang ang kanyang ulo. Hindi maaari. Ang walang katulad na babaeng emperor na walang katulad sa buong kalangitan ay kusang nagsasayaw para sa maliit na batang human immortal na ito. Bagamat lasing, nakita pa rin ni Lin Xuan ang sayaw at hindi niya napigilan ang sumambulat. Napakaganda. At kaya, mayroong isang tao na nagsasayaw, isang tao na nanunood ng nahihilo, ngunit hindi nagtagal, biglang tumigil si Ling Yunqing na masayang nagsasayaw. Oh, ikaw na maliit na suwail. Natutulog ka na ba? Nang makita na hindi tumugon si Lin Xuan, bumantong hininga siya nang walang magawa. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, biglang nagising si Lin Xuan. Punyeta, paano ako nakatulog? Tumingin sa paligid, hindi niya nakita ang figure ni Ling Yunqing. Ha, nasaan si Master? Ngunit marahil ay maganda na umalis siya, kung hindi, kung malay pa ako, marahil ay gumawa ako ng isang kakaibang bagay kay Master. Og, sino ang nakakaalam na ang makapangyarihang maliit na puting dragon na may-ari ng tavern ay matatalo ng isang babae, na himite sa kalasingan? Say, ako ang gumawa nito sa sarili ko. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Lin Xuan sa sect. Sa sandaling makita siya ni sect leader Duan, tumawa siya.
Bakit ka nagtatrabaho ng ganoon kahirap kamakailan? Tinanggihan mo ang aking posisyon bilang sect leader kanina, ngunit sabihin mo lang ang salita at maaari kong agad na ipasa ang titulo sa iyo ngayon din. Ngunit sa pagsasabi niyan, tila naramdaman niya ang isang bagay at biglang nanliit ang kanyang mga mata. Tiningnan ng sect leader si Lin Xuan nang hindi makapaniwala, ang kanyang boses ay nanginginig. Cultivation. Ano ang nangyari? Malinaw na nasa late stage lang siya ng Tribulation Realm kahapon at ngayon, seryoso, pagkatapos lang ng isang gabi, siya ay talagang. Dahan-daang sinabi ni Lin Xuan, hindi nabigo ang disipulo sa mga inaasahan ng sect leader. Matagumpay na nalampasan ng disipulo ang tribulation kahapon. Kinamot ng sect leader ang kanyang mga templo, nagsasabi ng walang magawa, mukhang hindi mo na maaring manahin ang aking posisyon. Ang iyong mundo ay nasa celestial realm. Ngumiti si Lin Xuan, sect leader, huwag kang mag-alala tungkol dito. Mula sa simula, hindi ako ang pinakamahusay na pagpipilian upang maging sect leader. Dagdag pa, malusog at malakas ka. Ang mabuhay sa loob ng 10,000 taon ay hindi magiging problema. Tiyak na makakahanap ka ng isang disipulo na may mas malakas na talento kaysa sa akin sa hinaharap. Kaya bakit ka mag-aalala tungkol sa kinabukasan ng Immortal Sect? Maaari akong mabuhay sa loob ng libu-libong taon, ngunit kung hindi ko matatagpuan ng isang maswerteng pagkakataon tulad ni Old Luo, mananatili pa rin ako sa Human Immortal Realm. Muling nag-cross ng kanyang kamao si Lin Xuan, nagsasabi ng same time, sect leader, hindi ko ito itatago sa iyo. Bago ako umalis sa realm na ito, plano kong basagin ang mga tanikala ng Heavenly Dao. Kahit na narinig yun, hindi naging excited si sect leader Duan. Malungkot siyang sinabi, ginagawa mong napakasimple. Ang Heavenly Dao ay nasa lahat ng dako, ngunit hindi ito mahanap. Ang mga ginawa ni Old Luo bago siya umalis, sa ibabaw, ay upang linisin ang daan para sa atin, ngunit sa totoo lang, nagpunta siya upang hanapin ang Heavenly Dao, sinusubukang hanapin kung nasaan ito. Sayang lang na bago siya ganap na tinanggihan ng langit at lupa, hindi pa rin siya makagawa ng anumang breakthroughs. Sinabi ni Lin Xuan nang may ganap na kumpiyansa, ayos lang, sect leader. Maniwala ka sa akin, tiyak na mahahanap ko ito. Hindi masama, napaka-confident mo. Sige, sect leader. Ang dahilan kung bakit ako dumating sa pagkakataong ito ay tungkol pa rin sa kinaroroonan ng aking ina. Ano ang progreso ngayon? Nag-isip si sect leader Duan sandali bago sumagot, may balita. Nasa Autumn Moon Dynasty siya, 10,000 milya ang layo mula sa iyong Southern Yang Dynasty. Sa isang kilala at makapangyarihang clan, ang pamilya Hua. Sa parehong oras, sa Autumn Moon Dynasty, ang ina ni Lin Xuan, si Hua Chong, ay katatapos lang lumabas ng kanyang silid. Ito na ang ika-8 beses na siya ay tumakas mula sa pamilya Hua, gustong bumalik sa Southern Yang Kingdom. Sa sandaling ito, isang kamay ang umabot at hinawakan ang kanyang braso. Ang taong lumitaw ay walang iba kundi si Hua Kun, ang patriarch ng pamilya Hua, na siya ring ama ni Hua Chong. Nang makita na talagang gusto niyang tumakas, sinabi niya sa mahinang boses, ganoon ba talaga kaganda ang lugar na iyon? Ilang dekada na ang lumipas, namimiss mo pa rin ang lugar na iyon, di ba? Alam mo ba kung gaano kagalit ang old ancestor nang malaman niya ang tungkol dito noon? Isa ka sa iilan sa pamilya Hua na pinaburan ng old ancestor. Ayos lang kung sinabi mo na lumabas ka upang maglibot, ngunit sinira mo pa ang iyong malinis na katawan. Ang iyong mga ginagawa ay halos pinutol mo ang iyong sariling pagkakataon na mag-breakthrough sa Great Ascension Realm. Alam mo ba iyan? Minsan ay mahal na mahal din kita at ikaw din ang pagmamalaki ng ating clan. Nang marinig ang mga salitang ito, kinuyam ni Hua Chong ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ay hindi na niya ito napigilan, sumisigaw, kung gayon, alam mo ba na sa lugar na iyon na sa tingin mo ay napakalayo, ang aking anak ay minsan ay pinahahalagahan sa aking puso. Nang marinig ang mga salitang ito, natulala si Hua Kun, ngunit nang makita niya ang mga luha sa mga mata ng kanyang anak, ang libu-libong salita ay naging isang buntong hininga lang. Pagkatapos ay lumingon ang matandang lalaki at umalis. Hanggat babalik ka sa akin ngayon, maaari kong magkunwari na hindi nangyari ang lahat ngayon. Ngumisi si Hua Chong ng malamig,
ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod sa kanyang ama pabalik. Sige, babalik ako, ngunit gusto kong bumalik ng mag-isa. Hindi ako naniniwala na hindi ka natutulog, sinampal ni Huako ng kanyang noo. Lahat ay kasalanan ko sa pagpapalaki sa iyo ng sobra. Kung itinuring kita tulad ng iyong kapatid, paano ka maglalakas loob na kausapin ako ng ganito? Ngunit maaari akong magbigay sa iyo ng isang pagkakataon. Sa loob ng 100 taon, kung ang anak mo ay makakapag-breakthrough sa early stage ng Fusion Realm at babaguhin ang kanyang apelyido na Lin Xuan sa Hua, kung gayon, maaari kayong magkaisa muli ng iyong anak. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na lumingon si Hua Chong, isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pagkatapos umalis sa Invincible Immortal Sect, dumating si Lin Xuan sa Autumn Moon Dynasty sa loob ng halos 20 araw. Sa isang maliit na eskinita, hawak niya ang isang mapa sa kanyang kamay. Ayon sa impormasyon na ibinigay ng sect leader, ang lokasyon ng aking ina ay marahil malapit dito. Sa sandaling ito, isang boses ng batang babae ang umalangaw sa harap. Umalis ka sa daan. Gumalaw ka. Kung ayaw mong masangkot, umalis ka sa daan ko. Ang nagsasalita ay walang iba kundi si Hua Ningru, late stage ng Nascent Soul Realm, isang mapagmataas na figure sa pamilya Hua. Sa likod niya, 3 tao ang humahabol sa kanya, galit na sumisigaw, maliit na magnanakaw. Ninakaw mo ang mga kayamanan ng aming sect at gusto mo pa ring tumakas. Si Lin Xuan ay nalulunod sa pag-iisip at hindi nagbigay pansin. Nang lumingon siya, si Hua Ningru ay nasa tabi niya na. Hoy! Gumalaw ka! Screech! Screech! Nagmadali si Hua Ningru na ihinto ang kanyang mga hakbang, sinusubukang huwag bumangga kay Lin Xuan, ngunit sa isang thud, bumagsak siya ng patag sa kanyang mukha na parang isang aso na kumakain ng putik. Pagkatapos ay tumayo siya, galit na tinitigan si Lin Xuan. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na gumalaw? Bakit mo hinaharangan ang daan ko? Nagtataka si Lin Xuan. Napakalapad ng daan. Hindi ka ba makakalibot? Ang galit ni Hua Ningru ay tumaas. Anong ibig mong sabihin? Sinusubukan mo bang ilipat sa akin ang sisihin? Tiningnan siya ni Lin Xuan na parang isa siyang idiot. Ako ang may pananagutan. Sa sandaling ito, ang mga tao sa likod niya na malapit ng makahabol ay nakakita sa kanila. Si Hua Ningru ay mayroong masamang ideya. Tinitigan niya si Lin Xuan, ngumisi ng malamig at pagkatapos ay niyakap ang kanyang braso, umiiyak. Senior brother, ito ang mga taong nambubuli sa akin. Nalilito si Lin Xuan. Hoy! Tama na. Anong ginagawa mo? Ito ba ay isang scam? Kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Hua Ningru. Kung gagawin mo akong hindi komportable, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagkalagkad sa iyo sa ilalim kasama ako. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak. Halos hinuberen nila ako kanina. Hindi makapagsalita si Lin Xuan. Ang pagkatao ng batang babae na ito ay hindi kaaya-aya. Nang marinig ang mga salitang ito, ang 3 tao sa likod niya ay sumugod ng tuwid kay Lin Xuan. Nagtataka ako kung bakit hindi ka tumakas, bata. Kaya, kasabwat ka niya. Kunin ang batang babae na iyon pabalik at upang pigilan ang batang ito sa pag-uulat sa atin, patayin din siya. Biglang naging malamig ang mga mata ni Lin Xuan. Bagamat ang mga Transformation Realm Cultivators na ito ay wala ng iba kundi laway para sa kanya, ngunit upang hayaan ang batang babae na ito na maranasan ang malupit na lipunan ng kaunti, nagpasya siya. Hinailan niya ang kamay ni Hua Ningru at pagkatapos ay sinabi na may ngiti, "Pakiusap, lahat, pumunta at harapin ang maliit na batang babae na ito." Hindi napigilan ng Transformation Realm Cultivator ang ngumiti. Ang batang ito ay medyo may katinoan, ngunit hindi yun dahilan upang hindi kita patayin. Sa pagsasabi niyan, direkta niyang inatake si Lin Xuan. Orihinal na gusto ni Lin Xuan na bigyan ng mukha ang mga taong ito, ngunit hindi inaasahan, naglakas loob silang atakehin siya. Kumulubot ang mga sulok ng kanyang bibig. Oh, talaga, ikanaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay, isang palm strike ang lumabas mula sa kanyang kamay, agad na pinalipad pabalik ang taong sumugod. Nang makita ang eksenang ito, medyo natulala si Hua Ningru. Bagamat sa Autumn Moon Dynasty na ito, ang Transformation Realm ay hindi ang pinakamataas na pag-iral, ito ay tiyak na itinuturing na gitnang tier sa mga pangunahing puwersa.
Gayunpaman, ang transformation realm na lalaking iyon ay direktang pinili ng batang ito sa isang kaway ng kanyang kamay. Sino ba talaga siya? Ang natitirang dalawang transformation realm cultivators, nang makita ang kanilang kasamahan na ganoon, ay nagmamadali na lumuhad at nagmakaawa. Mayroon kaming mga mata ngunit hindi kami makakita. Naka-offend kami sa iyo, Senyor. Pakiusap, patawarin mo kami at iligtas mo ang aming buhay. Si Lin Xuan, nang makita na ang dalawang ito ay umaamin ng pagkatalo, sinabi ng walang pakialam, tumayo kayo. Kung talagang ninakaw niya ang inyong mga gamit, kung gayon harapin ninyo ito ayon sa nakikita ninyong angkop. Nang marinig ang mga salitang ito, si Huaningru na medyo natulala ay biglang namutla at nanlaki ang mata kay Lin Xuan. Ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Lin Xuan, kinuskos ng dalawa ang kanilang mga kamay. Hehe, maliit na babae. May kikinig ka sa amin ngayon. Si Huaningru, nang makita ang kanilang hitsura, tila may napagtanto at lubhang natakot siya. Sumigaw siya, hindi maaari, hindi talaga, sige, itong maliit na kapatid, maaari ba akong humiling? Nagtanong si Lin Xuan nang may pagdududa. Anong kahilingan? Sumagot si Huaningru, paano kung iligtas mo ako sa pagkakataong ito? Sinabi ni Lin Xuan sa isang malalim na boses, ayaw mong tanggapin ang responsibilidad. Nagpapalipas ka ba ng oras? Sumigaw si Huaningru, Lin Xuan. Hindi mo maiwasan na takpan ang iyong mga tainga. Kung talagang maglakas loob ka na hayaan silang salakayin ako, tiyak na hindi ka patatawarin ng lolo ko. Kaya, pakiusap, hayaan mo ako. Tinampol ni Lin Xuan ang kanyang mukha. Napakagaling. Kaya, iyan ang iniisip ng maliit na batang babae na ito. Nang makita na walang sinasabi si Lin Xuan, lumapit si Huaningru at ngumiti ng may pagpapanggap. Hehe, tingnan mo, wala tayong galit sa isa't isa. Bakit tayo lilikha ng galit? Gayunpaman, hindi nahulog si Lin Xuan sa patibong na ito. Hinailan niya ang kanyang kamay at pagkatapos ay pinagpag ang sulok ng kanyang damit kung saan hinawakan ng kanyang braso. Ibinalik ang ninakaw na item at pagkatapos ay sumagot, mayroon akong ilang tanong para sa iyo. Pagkatapos, papayagan kitang umalis. Nag-atubili si Ningru ng kaunti. Ayoko, hanggat may iligtas mo ang aking buhay, maaari mong kunin ang bagay na kinuha mo. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang crystal ball. Bagamat ang maliit na bola na ito ay ang kayamanan ng sect na iyon, hindi ito mahalaga kumpara sa aking maliit na buhay. Kinuha ni Lin Xuan ang crystal ball at pagkatapos ay ibinato ito sa dalawang transformation realm cultivators. Narito, ibalik ito sa inyo. Nang matanggap ang kayamanan ng kanilang sect, tuwang-tuwa at umiiyak ang dalawa, nagmamadali na nagpasalamat sa kanya ng lubusan. Salamat, Senyor. Salamat, Senyor. Aalis na kami agad. Pagkatapos umalis ng dalawa, nagtanong si Lin Xuan sa isang malalim na boses, kilala mo ba ang isang babae na nagngangalang Huaqiong? Nang marinig ito, natulala si Huaningru. Ha, paano mo nalaman ang pangalan ng aking tiya? Bago pa man makapagsalita si Lin Xuan, nagpatuloy si Huaningru. Napakagwapo, hindi nakakagulat na ang aking tiya, sa kanyang matalinong mata, ay handang manganak sa iyong anak sa gwapong mukha na ito. Dapat ay niloko mo ang ilang dalaga, di ba? Ang noo ni Lin Xuan ay nababalutan ng pawis nang marinig ito. Ano? Nagmamadali siyang sumingit. Teka sandali, anong sinabi mo? Ang tiya mo ay ang nanay ko. Nanlaki ang mga mata ni Huaningru. Ano? Ikaw ang pinsan ko. Bahagyang tumanggaw si Lin Xuan. Tama iyan. Nandito ako ngayon upang dalhin ang aking nanay sa bahay. Nang marinig ito, ikanaway ni Huaningru ang kanyang kamay. Itigil mo iyan. Alam mo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ng iyong tiya upang panatilihing buhay ka at ang iyong ama? At ngayon, bumalik ka. Hindi ka ba natatakot na direktang pakukuluan ka ng lolo ko ng buhay? Natulala si Lin Xuan. Holy crap! Pakukuluan ng buhay. Seryoso? Sumagot si Huaningru, tama iyan. Alam kong mas malakas ka kaysa sa akin, ngunit ang pamilya Hua ay hindi isang taong kaya mong labanan ng mag-isa. Nang marinig ito, sinabi ni Lin Xuan nang may ganap na kumpiyansa, kung gayon, iyon ang perpektong pagkakataon para sa akin na subukan sila. Gusto kong tingnan kung gaano kalakas ang pamilya Hua na ito. Nang makita si Lin Xuan na talagang lumingon at umalis, nagmamadali na hinabol siya ni Huaningru. Teka,
Hoy, ikaw, talagang aalis ka, di ba? Walang pakialam na sumagot si Lin Xuan, mukhang nagbibiro ba ako? Bahagyang sumangot si Huan Ningru bago sinabi, bakit ka ganoon katigas ang ulo? Maaaring nasa panganib ka talaga kung pupunta ka. Araw-araw, tumitingin si Auntie sa malayo sa silangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Kung haharapin ka ng pamilya Huan ng ganoon, tiyak na masasaktan siya. Nang marinig ito, tumigil si Lin Xuan sa kanyang paglalakad at muling sinuri si Huan Ningru. Ang taong ito, bagamat maingay, ay nag-iisip pa rin ng iba. Naisip ito, bahagyang lamambot ang kanyang tono sa kanya. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa akin. Itinaas ni Huan Ningru ang kanyang mga kamay sa ere, bumantong hininga sa kanyang isip. Sigh, napakahirap na makipag-usap sa lalaking ito. Dahil alam na hindi niya siya mapipigilan, dinala ni Huan Ningru si Lin Xuan sa pamilya Hua. Sa sandaling dumating sila sa pasukan, sumigaw si Lin Xuan ng pamilya Wang ay dumating ngayon upang kumuha lang ng isang tao. Sa loob ng mansyon, narinig ng pamilya Hua na si Lin Xuan ito at medyo natulala si Hua Chong. Lin Xuan, si Hua Kun ay lumabas na sa oras na ito, nagalit kay Lin Xuan. Gusto mong kunin ang aking anak. Marahil ay hindi ka karapat-dapat. Tiningnan ni Lin Xuan ang kanyang maternal grandfather, hindi nagpapakita ng anumang respeto sa kanyang mga matatanda. Kalmadong sumagot siya, sa mga araw na ito, kailangan ba ng isang anak na humingi ng mga kwalipikasyon upang pagsamahin muli ang kanyang mga magulang? Anong uri ng baluktot na loika iyon? Nag-aalala si Hua Kun, ngunit gusto rin niyang subukan ang apo na kakatagpo lang niya, kaya sinabi niya sa isang malalim na boses, sige. Kung gusto mong kunin ang iyong ina, dumaan ka muna sa akin. Sinukat ni Lin Xuan ang matandang lalaki, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Bagamat nasa late stage ka ng fusion realm, matanda ka na. Huwag ka nang magdulot ng gulo. Narinig ito ni Ningru at nagmamadali na hinayla ang kanyang manggas, sinyales sa kanya na tumigil sa pagsasalita upang hindi niya sirain ang mga bagay. Gayunpaman, tinulak ni Lin Xuan ang kanyang kamay at sinabi ng walang pakialam, bagamat hindi mo ako kinikilala at ang aking ama, kung aksidente kung masaktan ka mamaya, magiging malungkot ang aking ina. Ang noo ni Ningru ay nababalutan ng pawis. Ang batang ito ay may malaking bibig. Umungol si Hua Kun at ang tungkod sa kanyang kamay ay naglabas ng isang stream ng spiritual energy na tuwid kay Lin Xuan. Bron, tigilan mo na ang kalokohan at kunin mo ito. Gusto ni Ningru na umiyak nang makita ito. Aha, wala pa akong oras upang payuhan siya. Tapos na. Mamamatay ako. Kawawa siya, napakabata pa at kailangan na niyang makita na mamatay ang kanyang anak. Ngunit nang buksan niya ang kanyang mga mata, ang eksena sa harap niya ay nagpatulala sa kanya. Sa harap niya, ang kanyang lolo ay pinalipad na. Nagmamadali siyang tumakbo. Grandpa, ayos ka lang ba? Ngumiti si Lin Xuan. Ayos lang siya. Nagulat lang siya. Hindi siya nasugatan ng aking magic. Si Hua Kun ay tinulungan ng kanyang apo at umubo ng ilang beses. Cough. Ningru, ayos lang ako. Pagkatapos ay muli niyang sinuri si Lin Xuan. Ang batang ito, hindi lang niya tinaboy ang aking magical attack kanina, ngunit gumamit din siya ng isang barrier upang protektahan ako mula sa tumatalbog na energy. Ano ba talaga ang kanyang lakas? Kumilos pa rin si Lin Xuan na parang walang nangyari, nagsasabi, dapat mo lang i-enjoy ang iyong katandaan. Wala kang pagkakataon na manalo laban sa akin. Galit na tumayo si Hua Kun, nagalit kay Lin Xuan. Ikaw na hindi marunong na suwail. Ikaw na mayabang na gunggong. Pinayuhan ni Ningru mula sa gilid. Grandpa, bigyang pansin mo ang iyong kalusugan. Kalma. Walang pakialam si Lin Xuan na sumagot. Sinasabi ko lang ang totoo. Paano ito naging kay-abangan? Ang iba pang miyembro ng pamilya Hua ay sumugod na rin sa puntong ito at nang makita ang eksenang ito, hindi nila napigilan na manginig. Ang cultivation ng family head ay nasa late stage ng body fusion. Tama iyan. Bagamat medyo mahina siya kaysa sa old ancestor, maaari pa rin siyang ituring na isang regional na powerhouse sa loob ng Ottoman Dynasty. Pagkatapos lang nito, napagtanto ni Ningru na mayroong mali. Tiningnan niya si Lin Xuan nang hindi makapaniwala. Maaari bang siya ay isang Great Ascension Cultivator?
Ngunit paano ang isang maliit na pamilya tulad ng pamilya Nanyang Lin ay magbibigay sa kanya ng sapat na resources upang mag-cultivate? Ngunit kung ganoon siya kalakas, maaari bang siya ay kinakabayo ng isang sugar mommy? Napansin ni Lin Xuan ang kakaibang ekspresyon ni Ningru at nagtaka. Ha, bakit sa tingin ko ay hindi maganda ang kutis ng batang ito? Nagkakamali ba ako sa pagdama? Kung anuman, hayaan na. Salamat po sa panunood.